Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Hi, dear. Hi. Ginagawa ko dito. Naghahanap ng Rizal na ay, alam niyo, na-hate ko talaga yung Rizal na dito. Good afternoon, class. Pero bago iyan ay nais ko ipakilala muna yung class. This is our first event. Let's start with you. Space. Ako nga kay stage na pinag-space na po. Maraming salamat. Ako naman po si Harmony Asina Sarsalan. Good ma'am, good evening, class review. Ako nga pala sa kapitala ko. Salamat pala ko din ma'am. Space. Ako nga po pala si Maudem Hugo. Maraming salamat. Our discussion today is all about the life, works, writings of our genius, writers, scientists, and our national hero, Jose Horacio Rizal. Kilala mo ba siya? Oo. Para mas makilala ng kapusan ay mas tatalakayin pa natin ang kanyang mga gawa. Kaya, makinig ang lahat. Marami na ang nagbuwis ng buhay. Marami nang dumanak na dugo, may pagtanggol lamang ang inaaping bansa laban sa mga mananakop. Nooy naging makulimlim ang liwanag ng pag-asa. Subalit dahil sa tinta na binuhos ni Dr. Jose Rizal, nagkaroon tayo ng panibagong pag-asa. Thank you for listening, class, and nice to meet you all. Goodbye, class. Sumibol ang bukang liwayway na nabanaag ng mga Pilipino na kaya palang makamtan ang tunay na kalayaan nang hindi ginagamitan ng dahas kailanman. Ang kanyang mga obra at mga akda na nagpalaya sa atin sa bangis ng mga kaaway ay ating isapuso at ituro sa ating sariling lahi. Hindi dahil kailangan, hindi dahil iniutos ng sistema ng edukasyon, hindi dahil napipilitan lamang tayo, kung hindi dahil nakabuhol sa mga akda ng ating pambansang bayani ang katotohanang siya ang isa sa mga dahilan at pinakadahilan na tayo ay tuluyang nakalaya sa kuko ng mga mananakop. Ang kanyang nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang dalawa sa kanyang mga akda na may pinakamalaking papel sa nakamtan nating kalayaan ito. Ako si Jose Botasio Rizal Mercado y Alonso Reyalonda. Tanaw ko ang pinagdaanan ng ating mga kapwa Pilipino. Hindi lingid sa aking kalaman ang kalupitan ng mga Kastila sa ating mga kalahi. Nasaksihan ko ang karahasan, kalupitan, inustisya, kabastusan at kalapastangan na ginawa ng mga dayuhan sa ating mga kapwa Pilipino.
na siyang ikinalulungkot ng aking puso. Marami sa ating mga kasamahan ang nakipaglaban kapalit ng kalayaan at kapayapaan. Wala rin akong ibang hangad kundi ang mapalaya ang ating mahal na bansang Pilipinas. At upang maisagawa ito sa payapang paraan, kailangan kong pag-aralan ang ating kalaban at kalabanin sila sa payapang paraan. Ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ang naisip kong panlaban sa kanila. At hindi ako nabigo. Anong sadya mo dito? Bakit walang tao? Wala bang misa ngayon? Bakit ko di umano na walang misa sa araw na ito? Bakit ka naman nasabi iyan? Wala kasi ang padikura umalis. Ay, sayang. Meron pa naman sana akong munting handog na ibibigay sa kanya. Huwag kang mag-alala. Maaari mo namang ibigay yan sa susunod na linggo. Ay, sige. Maraming salamat. Paalam. At binigyan mo sila ng espiritu upang turuan sila. At hindi mo inalis ang mana sa kanilang bibig at binigyan mo sila ng tubig para sa kanilang uhaw. Mga salitang bigkas ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Esdras. Libro Pangalawa, Kapitulo 9, Verso 20. Gutom na ako. Huwag kang mag-alala. Uwi na tayo ngayon dahil alam ko nagluluto si nanay ng masarap na pagkain. Sige kuya, uwi na tayo. Tara. Kayo pupunta. Uwi na po kami. Nagugutom na kami. Ikaw kayo. Dinakaw niya yung handog ng simbahan. Hindi kami magnanakaw. Kitang-kita ng mga mata ko. Kailanman hindi kami tinuro ang magnakaw ng nanay namin. Mga Guardia Civil, ikulong niyo sila at huwag hayaang makatakas. Mawalang galang na po, Binibini. Sa kapagpalang araw po, Binibini. Pare ko sana malaman ko nandyan ba aking dalawang supling, sina Crispin at Basilio. Magdamag na kasi ako naghihintay sa kanila eh. Ba't mo dito hinahanap? Hindi kasi sila uwi mula kagabi. Hindi mo pa sila pwedeng makita dahil may mga kasalanan pa sila na pagbayaran dito. Dahil nagnakaw sila ng handog ng simbahan. Ano pinagsasabi niyo po? Ang mga anak mo ay magnanakaw. Hindi! Hindi magnanakaw ang mga anak ko! Sabihin mo, hindi magnanakaw yung mga anak ko! Pinapalaki ko silang marangal. Wala silang nagawang masama. Hindi magnanakaw ang mga anak ko. Sinasabi mo, hindi magnanakaw ang mga anak ko. Hindi magnanakaw ang mga anak ko. Ibalik niyo sa akin yung mga anak ko! Ibalik niyo yung mga anak ko! Bitawan niyo! Bitawan niyo! Basilio? Crispin? Basilio? Crispin? Basilio? Crispin? Basilio? Crispin? Basilio? Crispin? Okay. Basilio? Mga anak ko? Crispin? Basilio?
Basilio! Crispin! Ay, Basilio? Crispin? Crispin! Basilio! Crispin! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Nasaan na kayo mga anak ko? Crispin! Basilio! Crispin, Basilio! Nasaan na kayo mga anak ko? Kumusta ka, aking Pilipin? Batid ko sana yung maganda ang iyong tulog mula sa ating unang pagkikita sa pagkainan. Mababanaag mo naman sa aking mukha na ako'y nakatulog ng maayos. At maayos ang aking pagising. Ngunit, patuloy na bumabagabag sa aking uliran ang mga winika ni Padre Damaso. Huwag kang mag-alala, aking irog, sapagkat ako'y nagtatay ng kawali lamang noong panahon na iyon. O siya, ito na ang ating huling pagkikita. Hiling pagkikita? Bakit? Saan ka paroroon, Crisostomo? Meron akong importanteng gagawin sa aking sarili, sa ating bayan, at lalo na sa aking ama na kagalang-galang dito sa San Diego. Kung gano'n, hangad ko ang iyong kapayapaan, Crisostomo. Baunin mo ang aking pagmamahal sa iyong paglalakbay. Naway makamit mo ang kapayapaang nahangad mo. Salamat sa iyong paalam, Binibini. Yun ay aking dadalhin sa aking paglalakbay. Why will you serve me, Veda? Ave Maria! Napuno ka ng grasya. Madre de Jesus! Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pati ang iyong anak na si Jesus. Palawain mo kami hanggang sa kami mamatay. Ina! Ako ay nakikiusap sa iyo na kunin mo na ako at dalhin sa iyong pinaroroonan kasama ang iyong Panginoon. Ano sa ganas hindi na ako muling masaktan pa? Pagkamat matindi ang pagmamahala ng dalawang magsing irog, kaya ng ibang nagpupumilit makasama ang tinitibok ng kanilang puso. Hindi maiiwasang maraming humahadlang sa kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng kanilang pagsinta sa bawat isa, hindi rin mabilang ang humahadlang na sila'y mauwi sa pag-iisang dibdib sa simbahan. Ang pamamaalam na Ibarra ang nagdulot ng bigati, pagkadurog, at pagkawasak sa puso ng dalaga. Alam kong sa mga sandaling ito wala na ako sa tabi mo. Alam kong hindi nila hayaan na ako ay mabuhay dahil sa mga nobelang sinulat ko. Hindi ko natupad ang aking pangako sa iyo na ihatid kita sa harap ng altar at
ilaan ang buong buhay ko na alagaan, mamahalin, pagsisilbihan, pagluluto at sasamahan ka sa araw-araw. Mahal kong Josephine, huwag sana'y malugbog ng matagal. Baunin mo sa iyong puso ang aking pagmamahal. Lagi mong tandaan na ika'y lagi sa aking puso. Sa aking pamamaalam sa mundong ibabaw, magiging saninawa ito ng tuluyang paglaya natin sa kamay ng mga Kastila. At naway makahanap ka ng magmamahal sa iyo ng buong buo, gaya ng pagmamahal ko sa iyo. Paalam, aking mahal. Paalam, aking mahal na Josephine. Paalam. Pinalaki ka silang... Ngunit, patuloy na bumabagabag sa aking uliran ang mga winika ni Padre Damaso. Huwag kang mag-alala, aking irog, sapagkat ako'y nagtatay ng kaldero lamang. Kaldero. Balo man kung gikilig ka, Jeep. Birso, 20. Ayaw sa basag ka. Balik atong kwan lang. Nalipat. Katurang kwan, bib. Di naman. Sige. Ika ni bahala transition. Ang hinanap ko si Kado. Nakangiti at ilang beses na rin tayong humihinti. Sige ha. Kunwari, nag-istirahan na yung duha. Ilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo. Sige, go. Ngunit sa huli palagi Sige. babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli palagi pipiliin kong maging sa'yo ulit-ulitin man nais kong malaman mo